Hello everyone! Good morning guys! Mag-aayos ako dito. Ngayon, magsisimula na paunti-unti. Tapos, yan may mga bakante kasi nilagay ko to doon sa rack natin na bago. Ito yung mga natira na nandito. Tapos, i-share ko lang sa inyo guys itong ating marble gold. Nilagay ko to dito na area 2 days ago. Ang area na to guys ay mayroong morning sun. Direct yung guys, hindi siya natatakpan. 10 AM na direct morning sun yung nakukuha nila dito guys. At 10 AM is mainit na din talaga. Sa dati kong pinaglagyan sa kanya ay nakaka-receive pa rin naman ng morning sun. Pero mas mainit, intense ata dito banda kaysa doon sa pinaglagyan ko sa kanya. At nagiging ganyan na siya guys. Bago ko pa man siya ilagay dito. Hindi ko pa sana siya i-share kasi akala ko hindi siya flower. Pero tingnan nyo, parang flower siya. Parang nagmo-monocarpic siya guys. Akala ko ganito lang ang mangyayari sa kanya. Yan o, tingnan nyo. Akala ko magiging ganyan pero hindi. Flower yung palabas sa kanya. Kunin ko lang yung isa. Parang magiging ganito siya guys. Flower. Ayan o. Magkasing itsura lang. Pero ito, sa center lumabas. Monocarpic means mono, single or one. Carpic means flower. Sa iba din, tinatawag din itong death bloom. Kasi once na magbo-bloom siya ay mamamatay na itong kanyang mother. Usually, ang nagmo-monocarpic ay sempervivum at saka Eonium at saka may iba ding agave. Papansin nyo guys, yan siya. Tuyot na siya. Pero diniligan ko naman ito. 2 days lang ang interval guys at nagdidilig na ako. Ang hindi ko lang maintindihan guys ay kung bakit parang antindi naman ata ng pangungulubot nito. Yung mga nilagay ko dito na hindi pa nga yun sila stable. Pero okay naman sila guys. Ito stable na to eh. Nag-flower na rin ito. Ito yun siyang namumulaklak. So, hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi niya sinisip-sip yung water na binigay ko. I-a-uproot ko to guys. Gusto kong tingnan yung ilalim. Kasi cases kasi na ganito, yung parang hindi nawawala yung kanilang kulubot at laging nagkakaroon ng dry leaves ay wala na silang roots guys. Nagka-root rot at walang sumisip-sip ng water. Kaya doon sila umiinom sa kanilang leaves. So yun na nga guys, nag-monocarpic ito siya. Pero bakit nga ba siya nag-monocarpic? Meron kasi akong nakapanood na vlog guys na yung succulents ay nag-flower kasi gusto nilang magparami. At ito, theory ko lang naman ito. Siguro, itong aking marble gold ay she felt like dying. Kasi parang feeling niya mamamatay na siya. Kaya siya nag-produce ng flowers dyan sa gitna. Para makapagparami siya bago siya mamatay. Ayan. So, i-uproot ko to mamaya at titingnan ko kung ano nang nangyari sa ilalim. Ito naman, wala naman, okay naman siya. Kahit medyo dehydrated siya ng konti. Pero okay naman siya. At saka, hindi death bloom yung bloom niya na yan guys. Kasi wala sa gitna. Ito naman, itong isa kong Venemosum. Akala ko, siya, etiolate. Pero hindi. Hindi siya etiolation, guys. Kasi nag-stretch dito lang banda. Ang dito compact sa taas. Yan, compact. Ang ganda na taas niya, diba? Hindi rin naman siya flowers. So, I was wondering kung ano siya. She's looking healthy naman, oh. Tingnan nyo. Meron lang talaga siyang parang, ano bang tawag dyan? Hindi naman siya flower stalk. Pag tatangkad pa to siya guys, yan oh, hindi siya flower stalk. Tingnan nyo yan. Yan. Pag tatangkad pa to siya, ay ibihead ko na lang para mag-baby siya sa ilalim. At saka alisin ko sila sa area na to kasi nasunog. Ayan. Sobrang sakit talaga siguro ng init dito. Kaya nasunog siya. Diniligan ko naman to, pero nasunog pa rin.
So, update ko kayo kapag binihead ko na ito siya. Hello everyone! Hindi ko na-upload ito kahapon kasi nag-i-inarte yung baby ko guys. At saka hindi na ako nakabalik sa garden since then. Hindi ko siya na-upload. So, it's okay kasi kahapon, nadiligan ko din kasi ito nung umaga. Ngayon, tingnan nyo yun, sobrang dry na. Yan. Ang bilis mag-dry ng kanyang soil. So, meron akong soil mix dito dahil papalitan ko yung kanyang soil mix guys. Kasi nakalagay siya dyan sa cement pot at sobrang bilis talaga mag-dry pag cement pot yung tinatamnan mo guys para lang yung clay pot. Tapos papalitan ko yung soil niya kasi parang ang dami ng rice hull sa soil mix na to. Papalitan ko ito nito. Yan, medyo marami siyang soil kaysa sa rice hull. I-uproot na natin siya. Hello guys, as in parang nakapatong lang siya guys. Wala naman siyang sira. Pero ang konti ng leaves niya, ay ng roots. Parang nakapatong lang siya doon sa ating soil mix. Tapos meron siyang ants. Saglit lang. May ants, may mealybugs, guys. Ayan, Ayan, guys, may mealybugs. So, felt like dying pala talaga itong ilayo ko to sa soil mix natin kasi malilipot doon yung mealybugs. Hey, grabe guys. Ang dami ng mealybugs. So, ganito guys, kapag meron kayong napapansin na kakaiba dun sa plants niyo, talagang may problema siya guys, sa kanyang roots. Kung hindi mo man makita dun sa mismong kanyang rosette or sa mga stems, nandun yan sa roots. Grabe, meron naman siyang mga roots. Ayan, pero meron mealybugs. Andun na siya sa ilalim. So, tama ako sa theory ko guys na nag-monocarpic yung ating plants kasi feel niya mamamatay na siya. So, ang gagawin ko ay lilinisin ko to. Aalisin natin yung kanyang mga soil. Mealybug yan guys, Inaalala ko tuloy kung nalagyan ko ba to ng kasi bakit siya may mealybug kung mayroong fungicide furadan pala. Baka hindi ko nalagyan ito nung naitanim ko guys. Sobrang dami. Yan. Ang gagawin ko nito ngayon, instead of spraying alcohol, ibabad ko to doon sa aking organic na spray na para sa insecticide. Yung organic spray ko na insecticide. Doon, ibabad ko to siya overnight, tapos titingnan ko bukas. Ito na yung aking organic na insecticide, guys. At saka, nalinisan na rin natin itong ating marble gold, guys. Yan, ang daming mealybugs. Ibabad ko to overnight para mamatay yan sila, guys. Ang dami niyang na buhay na roots, pero ang dami din yung mealybugs. Ewan ko kung bakit siya na-infest ng mealybugs. Babad na natin. Lumutang yung mealybugs guys. Sana maubos na to sila mamayang gabi. Good morning guys. It's 5:30 in the morning. And ang ganda pakinggan yung mga ibon guys. Tsaka tahimik pa yung paligid. Today is Sunday. At excited na ako i-visit yung ating binabad kagabi. 4:30 ng hapon ko siya binabad. Tapos 5:30. So, 13 hours na po siya nakababad. Gusto ko siyang tingnan kung ano nang nangyari sa kanya. Iyan na siya guys. Ipasok ko lang ito sa loob ng bahay. Yan, mga mealybugs yung lumulutang na yan, guys, Yan, umalis na sila doon sa pagkakakapit nila sa ating marble gold. Wala na guys, pati na yung mealybugs na nandito.
ibang pot na ang ginamit ko kasi disinfect ko pa yung old pot niya. Tapos, naglagay ako ng furadan. Maglalagay din ako ng cinnamon at saka magdadagdag pa rin ako ng DE powder. Ewan ko na lang talaga guys kung may titira pa ba dito na millibugs. Pagkatapos ay patong na natin itong ating marble gold at ilagay natin to siya mamaya sa shaded area lang kasi baka masunog dahil sa nilagay natin na insecticide sa kanya. And mag-water ako after a week na kasi medyo moist naman ang soil natin. Kapag stable na naman ito siya guys at tumaas na yung kanyang flowers, ay putulin ko na para hindi siya ma-deads kagaya nung ginawa natin sa ating musume. Yung si Cotyledon orbiculata musume na ngayon ay marami na nga siyang mga babies na lumabas. At yun ang second encounter natin sa monocarpic na plants natin, monocarpic na succulents, kasi itong si musume, yung first, which is napabuhay natin noong pinutol natin ang kanyang flowers. At sana ay mapabuhay din natin itong ating marble gold. So yun lang guys, thank you all for watching to my channel. At sana po may natutunan kayo sa araw na to. Please don't forget to hit like, comment, and subscribe to my channel, Grow with Lynn. Thank you guys. Till next time.